The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Sa International Criminal Police Organization o Interpol at hindi sa International Criminal Court daw makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa Malacanang, kasunod daw ng paglabas ng ICC ng co-perpetrators umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war. Nanindigan din ng palasyo na ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol ay hindi pagsuko ng ating soberanya. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. 8 kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinukoy ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kanyang gyera kontra droga. Kabilang sa aligasyon ay ang pagpapatupad umano ng tinatawag na common plan o plano para i-neutralize ang hinihinalang kriminal sa pamamagitan ng karahasan tulad ng murder mula 2011 hanggang 2019. Sa kaso ni Go, nagsimula raw ito nung personal aid at special assistant pa siya ni nooy Mayor Rodrigo Duterte hanggang itinalaga siyang special assistant to the President. Walaan niyang kaugnayan ang mga bintang sa kanyang mga naging papel at responsibilidad bilang special assistant to the President at executive assistant ng alkalde noon ng Davao City. Dagdag pa ni Go, walang iligal na inuutos sa kanya si dating Pangulong Duterte at hindi rin naman aniya siya susunod sa anumang iligal na utos mula kanino man. Iginiit din sa press release ni Go na ang kanyang mga responsibilidad noon ay administrative at clerical lang at hindi konektado sa police o operational matters. Sa sesyon ng Senado nitong Miyerkules, nakita pang dumalo si Go. Pero si Senador De La Rosa, mula Nobyembre pa hindi pumapasok sa Senado simula ng umugong na may arrest warrant na ang ICC laban sa kanya. Sa dokumento ng ICC, isinangkot siya ng mga prosecutor sa kaso mula rin noong alkalde pa si Duterte. Siya naman ang nakaupong hepe ng Davao City Police noon at kalaunay naging PNP chief. Wala pang tugon si De La Rosa sa pagpapangalan sa kanya ng ICC pero nabanggit niya noong handa siyang humarap sa anumang kaso pero sa isang korte lang sa Pilipinas. Sa isang Facebook post, sinabi ng asawa ng namayapa ng dating PNP chief na si Camilo Cascolan na sana'y nabubuhay pa ang kanyang asawa para ipaliwanag ang oplang tokhang at double barrel. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang iba pang pinangalan ng co-perpetrator pero kahit ipinalabas ng ICC ang pangalan ng mga co-perpetrators, hindi raw ito nangangahulugang may lalabas ng warrant of arrest laban sa kanila. Ang ICC sa ngayon ay hindi naman sinisilip or hindi nila kakasuhan yung lahat ng involved. Meron silang prosecutorial strategy kung saan yung pinaka-responsable ang kanilang kakasuhan. Sakaling maglabas ng warrant of arrest ayon kay Conti, mainam na sundin daw ng Pilipinas ang prosesong nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute. Nakasaad dito na sa oras na matanggap ang warrant of arrest, nararapat itong ipatupad agad ng isang bansa. Tsaka iharap ang arestado sa competent judicial authority sa naturang bansa para alamin kung tama ang proseso ng pag-aresto dito at kung nirespeto ang karapatan nito. Pero hindi nakasama ang Pilipinas sa Rome Statute matapos mag-withdraw noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Nang maaresto noong nakaraang taon si dating Pangulong Duterte, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na sa Interpol nakipagtulungan ang gobyerno at hindi sa ICC. Ito rin ang sinabi ngayon ng Malacanang. Makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Nanindigan din ng palasyo na hindi pagsuko sa soberanya ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. Pero sa ngayon, wala pa namang warrant na inilalabas ang ICC sa mga pinangalanang kasabwat umanon sa drug war. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea at iba pang issue, makakapanayam natin si Senador Rodante Marcoleta. Magandang umaga po. Magandang tanghali sa iyo, Rapi. Opo. Sabi po sa amin kahapon ni former SC Associate Justice Antonio Carpio ay payag siyang makipagdebate sa inyo tungkol sa West Philippine Sea. At handa raw po itong i-host ng Philippine Bar Association itong debate kung papayag din kayo. Payag ho ba kayo sa debate?
Payag naman ako kahit kailan, Rapi, nasabi ko na ito, ngunit yung limitasyon na kanyang binabanggit, hindi yata nasabi kung tatanggalin yung mga limitations na kanyang nilagay. Bakit po gusto niyo walang limitation? Para naman magwagi ang buong mamamayang Pilipino kasi paano mo naman ililimit yung napakalawak na subject matter ng West Philippine Sea. Hindi lamang sa malawak ito ay complex at far-reaching ang kanyang consequences. So, hindi dapat bibigyan ng limitasyon, lalong-lalo na yung limitasyon ay sa akin pa di umano nanggaling yung mga pananalita na hindi ko naman talaga sinabi yung ganon. So, paano ka makikipagdebate sa isang parang nangyari, Rapi, gumawa sila ng yung tinatawag na yung strawman fallacy o strawman argument na kung saan yung posisyon ko, pinalitan nila, sinubstitute nila, minanipula nila, iniba nila. Pagkatapos, yun ang kanilang bibirahin para sa ganun, lilito na parang nanalo sila kagad. Sinabi rin po ni dating Senior Associate Justice Carpio kahapon na hindi pwedeng magkaso ng treason kapag peacetime. Ito po yung threat nyo sa kanya. Kung gusto raw po ninyo, kailangan nyong i-amend o baguhin muna yung Article 114 ng Revised Penal Code. Ano pong tugon nyo rito? Akala ko naman malawak ang kanyang pangunawa, Rapi. Ang sinasabi ko lamang dyan, I'm not referring to the book definition of treason. I am referring to the generic sense of the word treason. Kasi ang sinasabi ko riyan, napakalawak na bahagi ng ating teritoryo ang kanyang ipinamigay sa pamagitan ng kanyang maling pagdidesisyon. Isipin mo, Rapi, mahigit 242,000 square miles ang nawala sa ating territory at halos kung square kilometers na, naabot sa mahigit na 626 mahigit square kilometers. Kung ang ating land area, Rapi, land area natin is 300,000 square kilometers. Ay mas malaki itong pinamigay niya kasi ang territorial sea, Rapi, is part of our territory. At it's defined by our constitution. Tatlong constitution ang nag-define ng ating national territory. Kung maalala mo, yung Article 1, nakalagay niya national territory. 1935 Constitution, 1973 Constitution, at saka yung 1978, itong umiiral na Constitution. Opo. Nakapine dyan ang ating national territory. Wala kahit sinong Pilipino ang pwedeng magbago niyan. Pero Senador, ang sabi po niya, hindi lang naman daw po siya yung nagdesisyon dito. Buong Kongreso po yung nagdesisyon daw dito, unanimous yung kanilang desisyon sa Supreme Court. Ay dapat daw lahat sila ay kasuhan ng treason. Yan ang ayaw ko sa pangangatwiran niya, Rapi. Alam mo, lahat ng ginawang batas ng legislature is subject to constitutional question, di ba? Kung minsan kahit na nagawa na namin yung batas, pupunta sa Korte Suprema dahil question of constitutionality. Ngayon, kaya nga pumupunta sa Korte Suprema kung sakasakali yung constitutionality ng batas, ituwid nila. Ngayon ko nakita na pinagtiwalaan natin na ang buong akala natin kaya niyang desisyonan upholding the Constitution, particularly yung national territory. Aba, tingnan mo, makikita mo yung mismong graph na kung saan ay sinama niya sa kanyang ponensya, dating 240,000, mahigit, 247,000 square miles ang ating territory sa sea. Naging 32 na lang. Ang sabi ko nga sa'yo, ang nawala, halos 242,000 square miles. Paano mo gagawin yun? Paano niya sasagutin yun? Kung sasabihin niya, collective yan. Dahil, So ang sinasabi po niyo, siya lang ang target niyo dahil siya ang ponente o nagsulat ng desisyon. hindi siya ang target ko. Siya ang siya yung dinadama niya yung mga kasama niya. Siguro napagkamalan ng mga kasama niya na expert siya sa international law. Itatanong ko lang sa kanya, hindi ka ba naniniwala na inalisan mo ng mahigit 242,000 sa ponensya mo ang ating territory? Kasi ang territorial sea, kasama sa territory natin. Alam mo, kaya nagkakamali siya, ang buong akala niya kasi, okay naman yan, sabi niya, kahit nawala yung ating territorial sea, nag-gain naman tayo ng napakaraming exclusive economic zone. Napagkamali niya, Rapi, yung exclusive economic zone, hindi parte ng territory natin yun. Ang huwag mong isusurrender, yung territorial sea. Sapagkat yan ay sakop ng ating national territory na binabantayan at dinefine mismo ng saligang batas. Wala kang karapatang baguhin yun. Kanina nabanggit niyo po na may mga statement kayo na tila binabago. Linawin lang po natin. Para po sa inyo, ano ba yung Calayan Island Group? Bahagi po ba ng Pilipinas o hindi?
Bahagi. Ang sinasabi nila, sinabi ko raw, yung KIG, hindi bahagi ng ating teritoryo. Kailan ko sinabi yun? Sila ang naglalagay ng mga salita sa aking bibig para yun nga yung strawman fallacy. Gagawa sila ng statement at isasabihin nila na yun ay nagmula sa akin. Ang pinag-uusapan lang naman doon, Rafi, kaya nabanggit yung KIG, ay yung territorial waters, yung maritime waters, entitlement ng KIG, hindi yung kalupaan. Nung sinabi kong i-give map mo yung KIG, kasi nga nakikita nila yung kahirapan, yung paghihirap at impossibility na ma-enclose mo yun at isasama mo dun sa kalakhan ng ating tinatawag na West Philippine Sea dahil ang dami mong lalabagin na mga artikulo ng UNCLOS. At pagkatapos ma-appropriate mo pa yung high seas. Iminumustra ko dun sa kapitan na nakaharap sa amin dun sa CA para makita niya kung gaano ang paghihirap, kung paano gagawin na i-encircle yung maritime entitlement nung napakaraming features sa KIG, ganong sila is separated by the high seas. Ngayon, I wanted to strengthen that argument para ipaalam lang sa kanya, imposible yan. Maaaring makumpleto mo lang gawain mo kung i-give up mo yung KIG. I did not advocate that. It was I'm only trying to strengthen the argument na napakahirap kung hindi man imposible na i-enclose mo siya, isasama mo siya sa West Philippine Sea. Ito yung ayaw nilang puntahan. Okay. Ito yung nipilit nilang iligaw ang ating mga kababayan na para mas sinabi ko na hindi teritoryo ang KIG. Wala akong sinabing gano'n, Rapi. Pagdating po sa West Philippine Sea, sino po ang may karapatan dito? Pilipinas ho ba? Hindi yun ang issue, Rapi. Sabi ko, i-drawing muna natin. Kahit nasabihin mong atin ito, dito sila gumagawa ng strawman fallacy. Sinasabi ko lang, i-drawing natin ang hangganan ng West Philippine Sea sapagkat 14 years ago, minanduhan na, inorderan na sa pamagitan ng administrative order, presidential directive ito, Rapi, sinabi na sa NAMRIA, kasama yung DFA, i-drawing niyo yung mapa ng Pilipinas reflecting the West Philippine Sea at i-deposit ninyo kanya sa UN Secretary General at notify all international organization. After 14 years, Rapi, nasaan? Sabi na harap-harapan, aminin ba nila na kapag deposit sila? Alam mo yung ginawa nilang mapa na sinabmit nila sa tribunal, Rapi, sana may pagkakataong ipakita sa'yo. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea, silang hindi nagsama sa KIG. Meron akong mga mapa na sinabmit nila, napakarami nito. Senador, with all this debate, sa palagay niyo ba, hindi ito magpapahina sa posisyon ng Pilipinas tungkol sa South Chinese at West Philippine Sea? Nagdedebate yung mga matataas na opisyal ng bansa Yun ang mapapalakas sinasabi ito? nila. Rapi, yun ang sinasabi nila. Yung parte ng strawman fallacy, magpapahina. Paano magpapahina? Pinalalakas ko nga eh. Paano mo sasabihin atin ito? Wala ka naman titulo. Halimbawa, yun na lamang titulo ng bahay mo. Aangkinin mo ba titulo ng lupa na kinatatayuan ng pasilidad mo, opisina, bahay? Sasabihin mo, akin ito, wala kang titulo. Mapapalakas mo ba yun? Kahit na magsisigaw ka, magdamag. Halimbawa, sabihin niya, kahit I appropriate the moon and the stars. Puro salita lang ba yun? Hindi mo gagawin yun eh. Sasabihin niya, pinahihina. Sila kasi, binamali nila yung aking pagnanasa na ayusin natin. Maglagay tayo ng coordinates. Sundin ninyo yung sinabi ng Presidente noong 2012, panahon pa ni Pangulong Pinoy, gumawa kayo ng mapa reflecting the West Philippine Sea, pati yung mapa isubmit nyo, i-deposit nyo sa UN General Assembly. After 14 years, ang tanong ko, bakit hindi sila gumagawa ng lahat ng bagay na ito? Paano mo patibay ito kung hindi mo gagawin yun? Abangan po natin sana kung maging parte ito ng debate. Maiba naman po tayo. Pumirma po ba kayo doon sa Senate Blue Ribbon Committee report tungkol sa investigation sa flood control projects? Nire-review pa namin yun. Hindi naman basta-basta na makakapirma ka ron. Unang-una, kinakailangan makita mo lahat yung ano ba yung tinuntun doon, ano ba yung direksyon, sino ba yung mga inimbita namin. Kailangan makita namin at sino ba yung hindi naimbita at bakit hindi. Kasi maraming binanggit na pangalan. Halimbawa, sinabi ni Senador Lacson, sabi niya 67 contractors na congressmen, ni isa wala akong nakita ron eh. Sinabi niya ito sa Cabral Files, at least 5 cabinet secretaries at mga USEC ay beneficiaries ng allocable sa Cabral Files. Wala siyang binanggit. Tapos yung expose niya na 8 billion to 9 billion ay idiniposit ni Bernardo, ibinigay ni Yusek Bernardo kay Trigib, Yusek ng DepEd yan,
at si Trigem binigay kay Adrian Bersamin. Wala naman si tinawag tungkol dito at hindi naman nakita. Gusto kong busisiin, bakit pinagbabanggit mo ito at pagkatapos wala ka namang tinawag at wala kang pinagtatanong, pati yung mga 11 na contractors na bahagi ng kanyang mga privilege speech. Ni isa wala siyang tinawag. At gusto kong makita sa committee report na kanyang idinrap kung nandito lahat ito. Bakit si Speaker Martin ganun lamang ang kanyang resolution sapagkat lahat naman ng mga nagtuturo sa kanya papunta sa pangalan niya. Senador, Senador, ang rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee kina Senador Jingo Estrada, Chis Escudero at Joel Villanueva ay isailalim sa preliminary investigation. Ano pong may papayo nyo sa kanila bilang abogado at kasama nyo sa Senate Minority? In deference to the lawyers of my colleagues, ayoko namang akong imanguna sa kanila. Siguro kung isang araw ay tatawagin nila ako para magbigay ng konting legal advice, doon ko na lang sasabihin sa kanila kasi may sarili silang mga abogado, Rapi. Nahihiya naman ako na pangunahan ko sila. Very quickly po, panghuli na lamang, kailan nyo po gustong gawin yung debate? Kung maalis na yung mga limitasyon sana at ayusin nila, gawin nila in terms of proposition. Halimbawa, resolve that blah 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 is blah blah blah. Affirmative ako halimbawa, negative siya. O kaya resolve na blah blah blah, negative ako, siya naman ang affirmative. Mga ganun ba? Hindi So talagang, ito lang ang dalawang itong pag-uusapan namin na sinabi ko raw ganito, hindi ko naman sinabi yung ganun. Anong pagtatalunan namin doon? So talagang may formal na debate structure kumbaga. Aabangan po natin. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din sa iyo, Rapi. Yan po si Senador Rodante Marcoleta. Susubukan po namin hinga ng reaksyon si Justice Carpio kaugnay sa mga pahayag ni Senador Marcoleta. Huli ang pagtawid ng isang babae kasama ang 2 bata sa isang kalsada sa barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan. Wala sila sa pedestrian lane. Ilang sandali lang, biglang dumating ang isang motorsiklo at bumangga sa isa sa mga bata. Tumila po naman ang rider. Rumisponde sa insidente ang opisyal ng barangay at dinala sa pagamutan ang bata at rider. Hindi na rin na-report sa pulisya ang insidente. Inalam pa ang kalagayan ng mga biktima. Dream come true para kay The Clash Season 5 champion at sparkle artist John Rex ang kanyang successful first Valentine show. Ramdam ang support at love kay John Rex ng kanyang fans dahil sold out ang show na personal ko ring na-witness. Ipinamalas ni John Rex ang kanyang husay sa pagkanta ng iba't ibang love songs at namigay pa ng flowers sa audience. Love is in the air talaga ang vibes. Lalo't spotted din sa audience sina sparkle couple River Cruz at Julian San Jose na nagsilbing The Clash Masters noong season ni John Rex. All out din ang support ni The Clash Judge Ay de las Alas na naging emosyonal sa isang kanta. Well, talagang masaya lang ako kasi nabigyan ako ng chance to really pakita yung kaya kong gawin. And yun nga, first ever na Valentine show ko and then nakapag-sold out din ng show. So sobrang nakakataba ng puso kasi yung support na binigay sa akin. Patuloy po ang pagdagsa ng mga tao sa Binondo, Maynila ngayon nga pong Chinese New Year. At may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz, Yonghi Wachay. Gongsi, Patchay, Connie, at kahit nga medyo umaambon pa rito sa Binondo ay hindi pa rin napigilan ang mga tao na magsaya at makipiesta dito sa oldest Chinatown in the world, ang Binondo. Dumadagundong nga ang buong Ongpin Street sa mga nagfa-fire dance. Buhay na buhay rin ang kalsada sa iba't ibang mga performers at mga mascot. Piesta hindi lang sa paningin kundi pati na rin sa pandinig ang mayat-mayang mga pagtatanghal ng mga lion dance. Sari-saring atraksyon din ang bubusog sa paningin. May mga nag-alay din ng insenso at namili pa ng mga charms at pampaswerte. Food crawl naman ang trip ng marami. At Connie, mahigpit din ang seguridad na pinatutupad dito ng Manila Police District para masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa lugar, especially sa lahat ng mga nakikipiesta dito sa Binondo. Connie? Mag-aabang kami ng tikoy. Maraming salamat, Mariz Umali. Sa iba pang balita, inireklamo ni Michelle D. ng cyber libel ang internet personality na Sian Gaza at 4 pang Facebook pages dahil sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon sa kanya. Detalye niyan at ang sagot ni Gaza sa balitang hatid ni Oscar Oida.
Naghain sa NBI Cybercrime Division ang beauty queen actress na si Michelle D ng reklamong cyber libel laban sa internet personality na si Zian Gaza at 4 na iba pang social media pages. Aligasyon ni D, nagpapakalat ang mga ito ng maling impormasyon at fake news laban sa kanya. Napakarami na po, halos araw-araw may mga lumalabas na mga maling impormasyon tungkol po kay Michelle. In fact, meron pong isa pa doon na nasa ibang bansa daw siya at tumakas. So here, she's here. Kita nyo naman, never po siyang umalis ng bansa. Sabi ni D, batid niya na siya ay isang public figure pero ibang usapan na niya kung mali at nakakapanirang impormasyon na ang ipinapakalat. I've built my whole career out of blood, sweat, and tears. So, of course, to be the subject of scrutiny, it's not the first time, of course. Pero syempre nakakasakit kasi sometimes people with scandals like this, they forget what you've done for your career and the hard work you've put. Everyone is open to their own opinions. I respect all opinions. I respect constructive criticism, but there is a line that is crossed in terms of defamation and intentionally trying to take your career out of your hands. Nang tanungin ng media kung kumusta na siya, Well, of course, I'm human. I've been better, pero may tiwala naman po sa sistema natin. Tapos alam ko rin po na lalabas na ng katotohanan. Do I feel worried? I know I'm on the right side of this. sa kanyang social media post, sinabi ni Zian Gaza na damage control ang ginawa ni D na paghahain ng libel case laban sa kanya para daw ma-divert sa kanya ang issue at malayo sa issue nito sa nagrereklamong driver. Dati nang itinanggi ni D ang paratang ng driver. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung si Fat Chai, nakiselebrate ng Chinese New Year ang ilang Kapuso stars. Si Tim Yap itinlex ang celebration kasama ang ilang kaibigan. Hindi rin pinalagpas ni Tim ang makapag-video with a golden horse bilang pa-welcome sa Year of the Fire Horse. Si Janina Chan umaura, suot ang kanyang black outfit bilang salubong sa Chinese New Year. Dumalo naman sa Chinese New Year celebration sa Manila si Mr. Chinatown Philippines 2025 Tyrone Tan. Nag-celebrate din ng Chinese New Year si Sky Chua. Si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista na recently nag-celebrate ng birthday, bumati rin ang Happy Chinese New Year. Si House of Lies star Chris Bernal nag-workout muna bago ang salubong dahil papapakain daw siya.